Narito na ang mga news scoop ngayon. Lalaki, nasawi matapos pupukin ng bato, motibo sa krimen, away sa pustahan. Bangkay ng lalaki natagpo ang palutang-lutang sa ilalim ng tulay sa Malabon. Maynila kabilang sa mga lungsod na may pinakamataas na kaso ng leptospirosis ayon sa DOH. Nadine Lustre awang-awa sa Leon na umano'y minamaltrato sa Ilocos Sur. At kasalang Julia Barreto at Gerald Anderson, isa umanong fake news. Balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Angelo Bainyo at narito na mga news scoop ngayon. Lalaki nasawi matapos pukpukin ng bato, motibo sa krimen, away sa pustahan at barangay chairman nanakit ng mga menor de edad sa Lawag. Narito ang news scoop ni Daryl Justin. Isang lalaki ang idiniklarang patay matapos na pukpukin ng malaking tipak ng bato ng isa sa 4 na lalaking kumuyog sa kanya nang makaaway nito dahil sa pustahan ng larong basketball sa Tanay, Rizal. Kinilala lamang ng mga pulis ang biktimang si alias Ronaldo Tongohan Jr. Arestado naman ang mga suspect na kinilala sa mga alias na Randy, Charlie at Benson. Ayon sa otoridad, nakitang nagtalo ang biktima at mga suspect sa basketball court kaugnay sa kanilang pustahan sa laro at agad namang naawat. Gayunman, biglang dumating ang mga suspect sa basketball court at inabutan pa roon ang biktima. May mga hawak umanong pamalo ang 3 suspect na kahoy, tubo, habang ang isa pa ay may hawak na malaking bato at kinorner ang biktima sa kaagad na hinampas ng bato sa ulo ni alias Randy. Agad bumaksak sa semento ang biktima at mabilis na napulasan patakas ang mga suspect. Dahil sa natamong pinsala sa ulo, nasawi ang biktima ilang oras matapos ang pangyayari. Dahil sa insidente, agad naghain ng reklamo ang ama ng biktima laban sa mga suspect na nadakip agad ng mga pulis bagamat hindi na na-recover ang ginamit sa krimen. Samantala, viral sa social media ang isang video na nakuna ng isang barangay chairman na nanakit sa 2 menor de edad sa Lawag City, Ilocos Norte. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nilapitan ng barangay chairman ng isang dalaga sa fishport at sinabing umuwi na ito na sinasabing kamag-anak ng opisyal. Nang tumalikod siya, sinundan umano siya ng chairman sakay ng sasakyan at paulit-ulit siyang binangga. Sumigaw umano ang isang lalaking kasama ng dalaga dahil sa ginawa ng chairman. Dito naman nabaling ang atensyon ng chairman at sinampal ito. Wala namang nagawa mga biktima kundi umuwi na lamang at isinumbong ang pananakit sa kanilang mga magulang. Pagbalik ng mga biktima sa fishport, kasama ang kanilang mga magulang, sinalubong sila ng chairman at kapatid nito na muling umano'y nanakit sa binata. Nasaktan din umano ang ina ng bata sa alitan. Ang ilang mga saksi ay nagsabi na ang chairman ay tila lasyeng nang magharap ang mga sangkot sa insidente. Inihahanda na umano ng mga magulang ng mga biktima ang formal na pagsasampa ng kaso laban sa barangay chairman. Bangkay ng lalaki natagpo ang palutang-lutang sa ilalim ng tulay sa Malabon. Narito ang news scoop ni Kim Gomez. Palutang-lutang at wala ng buhay ang isang lalaki sa ilog sa ilalim ng C4 Bridge sa Malabon City. Ayon sa Malabon City Police, isang mangangalakala ng basura ang nakakita sa nasabing labi ng lalaki. Sa pag-iimbestiga, nakasuot umano ito ng jacket, pantalon at bota. Ayon pa sa ilang residente na nakakita sa biktima, may tali umano ang leeg at nakatali ito sa isang timba na may graba. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng otoridad sa dahilan ng pagkamatay ng nasabing lalaki. At yan ang news scoop, Kim Gomez. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maynila kabilang sa mga lungsod na may pinakamataas na kaso ng leptospirosis. Ayon yan sa DOH. Narito ang news scoop ni Ralph de la Cruz. Kabilang ang Maynila sa may pinakamataas na naitalang kaso ng leptospirosis sa buong mundo.
Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kung sa Mumbai, India ay mataas ang leptospirosis cases dahil sa templo ng daga na pinaniniwalaang sagrado, malalabanan naman ang sakit dahil pinapayagan pa rito ang rodent control o ang panghuhuli sa mga daga. Iginiit din ng kalihim na kung mayroon lamang disiplina ang mga Pilipino sa tamang pagtatapon ng basura at mapababa ang populasyon ng mga daga, ay maiiwasan ang pagtaas ng kaso ng nasabing sakit kahit pa bumaha. Sa datos ng DOH, umakyat na sa 17% ang kaso ng leptospirosis hanggang nitong 3 ng Agosto kumpara sa nakalipas na 2 linggo. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph de la Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Lalaki malapit ang pinagbabaril ng 3 lalaki sa Cavite. News scoop mula kay Christine Belen. Dead on the spot ang isang 31 anyos na lalaki makaraan itong pagbabarili ng malapitan ng 3 lalaki sa Bacoor City sa Cavite. Kinilala ng mga pulis ang biktima na si Joshua Metre habang pinangalanan naman ang 3 sospek na sina alias Roden, Khalid at John. Batay sa investigasyon ng pulisya, naglalakad pa uwi ang biktima nang harangin siya ng 3 armadong sospek at pinagbabaril sa ulo. Mabilis namang tumakas ang mga sospek, tangay ang mga armas na gamit sa krimen. Inaalam pa ng mga pulis ang posibleng motibo sa likod ng insidente. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Lalaking bibili lang sana ng pagkain, binaril sa loob ng sasakyan sa Rizal. News scoop mula kay Judith Estrada Larino. Dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin sa loob ng kanyang sasakyan sa Antipolo, Rizal. Ayon sa salaysay ng mga saksi sa mga otoridad, nakasakay sa kanyang van ang biktima kung saan nakita silang nag-uusap ng suspect at bigla na lamang umanong pinaputukan ito. Kaagad namang naaresto ang suspect sa follow-up operations ng pulisya. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na residente rin ng Barangay Santa Cruz ang suspect. Inaalam pa ng mga otoridad ang posibleng motibo sa likod ng pamamaril. Ayon naman sa asawa ng biktima, bibili lamang ng pagkain ang kanyang asawa bago ang krimen. Itinanggi naman ng suspect na may kinalaman siya sa pamamaril at nahaharap na ngayon sa reklamong murder. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 2 matataas na opisyal ng New People's Army patay sa engkwentro sa Iloilo. Narito news scoop ni Richard Bertuso. Kinumpirma ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army na nasawi ang 2 mataas na opisyal ng New People's Army o NPA sa panibagong engkwentro sa Barangay Kabatangan, Lambunaw, Iloilo. Na-recover naman sa pinangyarihan ng engkwentro ang 5 matataas na kalibre ng baril, subversibong dokumento at personal na kagamitan. Sa ngayon ay nagpatuloy ang follow-up operation ng militar sa lugar. Samantala, nakilala na rin ng Philippine Army ang isang bangkay ng lalaki na natagpuan malapit sa encounter site sa naturang bayan at ito umano ay isang regional secretary ng Komiteng Rehiyon Panay na nakaengkwentro ng militar noong nakaraang linggo. Mula dito sa DWIZ, NOS FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nadine Lustre awang-awa sa Leon na umano'y minaltrato sa Ilocos Sur at kasalang Julia Barreto at Gerald Anderson, isa umanong fake news. Alamin sa Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, awa ang naramdaman ni Nadine Lustre matapos na makarating dito ang balitang sinasaktan ang leon sa isang zoo sa Ilocos Sur. Sa kanyang Instagram story, inirepost pa ng actress ang post ng animal rights group na Animal Kingdom Foundation kung saan umaapila ito sa naturang zoo dahil sa maling trato nito sa mga hayop. Nilagay ito ni Nadine ang caption na, "You probably don't know this most of the time. Big animals and zoos are drugged or physically threatened, so they stay calm enough so people can take photos with them." Sinabi pa ni Nadine na nakakadurog ng puso na tinatanggalan nito ng kanilang natural behavior at well-being para lamang sa mga nagpapapicture. Sa nasabing viral video kasi ay inihila ang buntot, tinutulak ang binti at sinisipa pa ang leon para lamang sa mga nagpapapicture dito. Ayon pa rin sa actress, matinding stress at depression ang nararamdaman ng mga hayop na ikinukulong sa masikip na kulungan sa mga zoo. Nakakalungkot lamang umano dahil mas inuuna pa ng mga tao ang
kita kaysa sa welfare ng mga hayop sa zoo. Una rito, nanawagan ang nasabing animal rights group na tigilan na ang pagpapapicture sa mga hayop upang maiwasan ang ginagawang pagmamaltrato sa mga ito. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, maring itinanggi ni Gerald Anderson na malapit na silang ikasal ng kanyang girlfriend na si Julia Barreto. Ayon sa aktor, fake news ang kumakalat na balitang ikakasal sila ngayong taon ng aktres. Idinagdag pa ni Gerald na kung mangyayari man umano ang pagpapakasal nila ay hindi niya ito itatago. Sinabi pa ni Gerald na marami ang nagtatanong sa kanya kung totoong magpapakasal na sila ngayong taon ng kanyang girlfriend, pero hindi raw ito totoo at magiging proud siya kapag nangyari ito. Marami pa raw silang nakalinyang proyekto kaya hindi pa nila maharap ang naturang bagay. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Presyo ng itlog sa ilang pamilihan lalo pang tumaas bunsod ng mataas na demand. DWIZ News Feed. PNP Chief Romel Marbila nagpaalala sa publiko na gamitin ng responsable ang 911 emergency hotline. DWIZ News Feed. Illegal vape products na samsam ng Bureau of Internal Revenue sa Philippine Vape Festival 2024. DWIZ News Feed. Armed Forces of the Philippines pinasalamatan ng Kongreso para sa 50 billion pesos na budget allocation sa AFP Modernization Program. DWIZ News Feed. A-credit na natanggap ng Pilipinas mula sa Japan-based Rating and Information Inc. ikinatuwa ni House Speaker Martin Romualdez. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, dalawang matataas na opisyal ng New People's Army patay sa engkwentro sa Iloilo. Kumita bilang isang ticket assistant. Alamin ang diskarte sa racket cheating. Senyales nga ba ng pagkakaroon ng sakit sa pag-iisip? Tara, let's prove it. Step-by-step guide kung paano gamitin ang iyong cellphone bilang mouse or keyboard sa DIY Do-It-Yourself. No meal break na nga, kulang pa ang pasahod ng employer? Nako, bawal ito. Priscilla Mirelies, ninakawan sa isang grocery store sa BGC. At Kaylin Alcantara, inaming going strong ang relasyon kay Kobe Paras. Joshua Garcia, hindi priority ang pagpapatayo ng dream house. Martin Yebera, may takot na nararamdaman para sa kanyang anak na special child. Ang detalye ng balita sa pagbabalik ng News Scoop. Pinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nakuhang credit rating ng Pilipinas na A- mula sa Japan-based Rating and Investment Information Inc. Sa kanyang social media post, ibinahagi ni Pangulong Marcos na ito ang pinakamataas na rating na nakamit ng bansa. Aniya, patunay itong malakas ang kumpiyansa ng investors sa sigla ng ekonomiya ng Pilipinas. Paliwanag ng Pangulo, makatutulong ang upgrade sa credit rating sa pagpapababa ng borrowing cost. Salip na gumastos ang pamahalaan upang magbayad ng interes, magagamit ito para sa iba't ibang pampublikong serbisyo katulad ng infrastruktura, healthcare facilities at pagpapatayo ng silid-aralan. Dagdag pa niya, mas dadami ang negosyo na magdadala ng kalidad na trabaho at mas mataas na kita dahil sa patuloy na pagpapabuti ng credit rating. Pangako ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy siyang magsisikap upang matiyak na makikinabang ang bawat Pilipino sa paglago ng ekonomiya hanggang sa tuluyang mapuksa ang kahirapan sa bansa. Inuulit ko, baliwala lahat ng ating ginagawa kung walang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino.
So I assure you, this government will continue to invest in job-generating infrastructure, social protection programs, health, and education for all Filipinos. We will not rest on our laurels, but use them to propel us forward into social and economic transformation. Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dalawang babae nag-away. Isa, nabiyak ang noo dahil sa takong. Motibo sa krimen, agawan sa customer. Narito news scoop ni Christine Belen. Malalim na sugat sa noo ang inabot ng isang babae matapos itong makipag-away at takungin sa noo ng kanyang katrabaho sa loob ng club sa Malate, Maynila. Ayon sa Ermita Police Station, agawan sa customer ang ugat ng away ng dalawang babae na sina alias Lay at Ana. Nagsimula muna sa parinigan ng eksena ng dalawa hanggang magkasagutan at humantong sa pisikalan. Sa kasagsagan ng kanilang rambulan, hinubad ng isa ang kanyang sapatos at tinakong sa noo si Lay, dahilan upang dalhin ito sa ospital. Plano umano ng biktima na kasuhan si Ana dahil sa kanyang sinapit. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Drug suspect na nasa watchlist ng PIDEG, timbog. News scoop mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Natimbog sa ikinasang manhunt operation ng mga otoridad ang 52 years old na drug suspect na si alias Reynaldo na residente ng Phase 3B, Barangay 175, Camarin, Caloocan City. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong paglabag sa Section 11 ng RA 9165. Ayon kay PNP Drug Enforcement Group o PDEG Director Police Brigadier General Eliazar Mata, isinakatuparan ng kanilang tropa ang operasyon katuwang ang mga operatiba mula sa Special Operations Unit ng NCR, Police Substation 11 at Caloocan City Police Station. Pinuri naman ni Mata ang mga operatiba na nagtulong-tulong upang maaresto ang suspect. Partikular na binigyang papuri ang Special Operations Unit ng NCR dahil sa kanilang natatanging pagsisikap upang masugpo ang mga krimen na may kinalaman sa iligal na droga. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating Bingo Plus numero panalo? Mayroon po kayong chance manalo ng 1,000 pesos. 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag mayroon kayong Bingo Plus app. Simple lang manalo. Kailangan lamang abangan ang 5 letter and number combinations sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. Siyempre kasama na inyong pangalan, edad, address at ang ating 5 combinations of the day. At ang ating last combinations for today sa letrang G, G60 at O, O65. Pwede nyo nang i-text ang 5 combinations na nakuha nyo sa mga programa kaninang umaga hanggang hapon dito sa DWIC at malay mo, ikaw na ang manalo ng instant pa-premyo sa Bingo Plus numero panalo. Pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Priscilla Mirelles, ninakawan sa isang grocery store sa BGC at Kailin Alcantara, inaming going strong ang relasyon kay Kobe Paras. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para
Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Priscilla Mirelles na nanakawan sila ng kanyang anak habang nasa loob ng isang grocery store sa BGC Taguig. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ng dating beauty queen na nakuha ng mandurukot ang cellphone ng kanyang anak na nasa loob ng kanyang bag. Hindi niya raw naramdaman na kinuha ng mandurukot ang cellphone sa loob ng bag habang nakapila raw siya. Sa nasabing live Facebook ng Priscilla, makikitang nasa loob sila ng Taguig Police Station dahil dito raw sila itinuro ng management ng grocery store kung saan sila nadukutan. Sinabi pa ni Priscilla na makikita sa vlog niya ang mga suspect na dalawang very suspicious na tao na lumapit sa kanya habang may isang matandang babae naman umano na pabalik-balik kung saan kinukuhan raw pala ng mga ito ang cellphone ng kanyang anak. Pero malas daw ng mga ito dahil nahagip sa kanyang vlog ang itsura ng mga mandurukot at may CCTV rin daw sa marketplace ng supermarket sa Uptown Mall at babalikan daw nila para ma-review ng mga pulis. Mga professional na mandurukot umano mga ito dahil nagawang i-unlock ang kanyang bag, kaya't maging aral daw ito sa lahat na mag-ingat dahil kahit sa loob ng mall ay may mga masasamang loob. Dati daw sobrang safe ang BGC pero ngayon daw ay hindi na. Samantala sa isa pang balitang showbiz, napayapa ang fans at supporters ni Kailin Alcantara at Kobe Paras na naghihinalang hiwalay na ang dalawa. Ito'y matapos na kumpirmahin ni Kailin na going strong ang kanilang relasyon ng anak ni Benji Paras. Sa interview sa actress, sinabi nito na thankful siya dahil pumayag si Kobe na makasama niya sa kanyang next project na sa China pagaganapin ang shooting. Ayon kay Kailin, handa na silang i-explore ang lahat ng bagay sa buhay at thankful umano siya na nag-yes si Kobe dahil excited na raw siyang makasama ito sa trabaho. Bukod dito, excited na rin daw siya sa magiging bonding nila sa China kung saan napag-usapan na raw nila na magpo-food trip sila doon. Sa ngayon daw ay nasa ibang dimension na ang kanilang relasyon kung saan hindi raw niya masabi kung ano ang exact words para i-describe ang kanilang relasyon. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. DSWD Secretary Rex Gatchalian binigyang diin na hindi sapat ang 21 pesos per meal food threshold. DWIZ News Feed. Puslit na agri-products isang dahilan ng pagkalugi ng mga magsasaka ayon kay Department of Agriculture Chief Francisco Chu Laurel Jr. DWIZ News Feed. LTO pinag-iingat ang publiko laban sa mga nag-aalok ng peking improvised plate authorization letters. DWIZ News Feed. 10,000 doses ng bakuna kontra African Swine Fever nakatakdang matanggap ng Bureau of Animal Industry ngayong araw. DWIZ News Feed. National Task Force West Philippine Sea kinumpirmang binangga ng China Coast Guard ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang hapon Pilipinas, nagbabalik ang News Scoop sa oras at 36 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mamaya at bukas. Good news po dahil yung tropical cyclone na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga na dating bagyong Dindo, take note, dating bagyong Dindo, ibig sabihin po nakalabas na po ito sa Philippine Area of Responsibility kaninang tanghali. As of 3 o'clock ngayong hapon, huli itong namataan sa layong 765 kilometers, hilagang silangan po ng Itbayat, Batanes. Wala po itong direktang epekto sa ating bansa, ngunit may dala-dala itong lakas ng hangin na aabot sa 70 kilometro kada oras at pagbugso nga aabot naman sa 70 kilometro kada oras. Kumikilos ito pahilaga
sa bilis na 25 kilometros kada oras. So ibig sabihin may kabilisan na po ang pagkilos nitong dating bagyong Dinda. May international name na Jongdari na galing po sa North Korea, yung Jongdari na pangalan. Tinatahak nitong direksyon ay papunta sa silangang bahagi ng bansang Japan. Ang nakakapektong weather system ngayon sa ating bansa, patuloy pa rin umiiral ang southwest monsoon o hanging habagat na magdadala ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na minsan ay moderate to at times heavy rainfalls, rain showers and thunderstorms sa extreme northern Luzon. Habang yung kasalukuyang nararanasan po ng mga nasa labas ngayon, particular na dito po sa Metro Manila, ay localized thunderstorms. Speaking of thunderstorms, naglabas ang Pag-asa ng thunderstorm advisory kaninang alas 3:57 ng hapon kung saan kasalukuyan nakakaapekto ang mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi sa buong lalawigan ng sa ilang bahagi o buong bahagi ng Bulacan, sa ilang bahagi ng Cavite at ilang bahagi ng Metro Manila, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Quezon at Batangas, at inaasahang ng mga kaparehas na kondisyon sa Pampanga, Bataan, Rizal at Laguna sa susunod po na 2 hanggang 3 oras. Kaya mainam po na magdala pa rin ng panangga sa ulan gaya ng payong at kapote. Silipin natin ang magiging lagay ng panahon hanggang sa susunod na 3 araw. Unahin natin ang Metro Manila. Inaasahan natin mula Martes hanggang Huwebes, isolated rains and thunderstorms. Generally fair weather tayo. May mga kataasan ng pag-ulan sa 69% sa Martes. Mababa naman ang tsansa sa Miyerkules sa 24% at 71% naman po ang tsansa ng pag-ulan sa darating na Huwebes. Dito po yan sa Metro Manila. Habang sa Metro Cebu naman, inaasahan natin na sa susunod na 3 araw, mababa ang tsansa na pag-ulan bukas sa 19%. So generally fair weather sa Cebu. Pagsapit naman ng Miyerkules, cloudy conditions tayo. 24% ang tsansa ng pag-ulan. Pagsapit naman ng Huwebes, hindi nagkakalayo ang panahon sa Miyerkules. Nasa 24% din po ang tsansa ng pag-ulan. Habang sa Metro Davao naman, inaasahan natin na bukas, 24% ang tsansa ng pag-ulan. Pagsapit naman ng Miyerkules, isolated rains and thunderstorms, 44% chance of rain. Medyo mataas pagsapit ng Huwebes sa 75% na tsansa ng pag-ulan, kaya't mainam pa rin po na mag-ingat at magdala lagi ng panangga sa ulan. Silipin natin na magiging sunrise sunset natin. Lulubog ang araw mamayang... Saan nga ba lulubog ang araw mamaya? So tingnan natin saglit sa ating forecast dito. Asahan na lulubog ang araw mamayang alas 6:16 ng gabi at sisikat ulito bukas sa ganap na alas 5:43 ng umaga. Sa oras na 20 minutos bago sumapit ang alas 5 ng hapon, yan ang aking weather report. Whether you like it or not, maulan po ngayon sa labas. Mag-ingat po, lalo na sa lahat na nakikinig sa atin na nagmamaneho po. Doble ingat po sa pagmamaneho, ha? Pagkatapos po ng News Scoop, abangan ang sulong na bayan ni Loli Acosta sa radyo at online at ang Newswatch Plus naman sa Aliw Channel 23. Ako po si Dano Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Unang kaso ng Mpox sa bansa na itala ng Department of Health. DWIZ News Feed. Payment guidelines para sa Ninoy Aquino Day sa Biyernes inilabas na ng DOLE. DWIZ News Feed. 2 milyong pisong insentibo mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila natanggap na ng 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. DWIZ News Feed. Junmar Fajardo ng San Miguel Beermen nakuha ang ika-8 MVP title kasabay ng pagbubukas ng Season 49 ng Philippine Basketball Association. DWIZ News Feed. Mga estudyanteng kumukuha ng accounting-related courses sa bansa bumaba base sa isang pag-aaral. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed.
Malay Tourism Office nagsasagawa ng coastal cleanup drive sa Boracay ngayong habagat season. Narito ang newscoop ni Richard Bertuso. Araw-araw na isinagawa ang coastal ngayong habagat season sa Boracay Island, Malay, Aklan. Ayon sa Malay Tourism Office, nagdadala ng habagat season ng maraming marine debris o dagsa sa White Beach ng Boracay, kung kaya't inimbitahan ng tanggapan ang buong komunidad na magsama-sama at gumawa ng agarang aksyon upang mapanatili ang kalinisan sa baybayin. Samantala, paalala naman ng Malay Tourism Office sa mga nais sumali sa coastal cleanup drive, tapat ko, linis ko sa isla na magdala ng sariling cleaning supplies, kapareho ng trash bags, rakes at iba pang kinakailangang kagamitan. Mula dito sa DWIC NOS FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordera Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kumita bilang isang ticket assistant. Alamin ang diskarte sa racket. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung mahilig kang umattend sa concerts o events, subukan ang ticket assistance. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Karamihan sa fangirls o fanboys ay busy persons, kaya wala silang oras na pumila at magpuyat. Sa kabila nito, gusto nilang makita o ma-enjoy ang fan meeting o concerts ng kanilang favorite artist. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na mahaba ang pasensya at isa ka ring fangirl o fanboy, why not make money out of it? Simple lang ang gagawin mo. Mag-post ka lang sa iyong social media page or sa group pages para sa ticket assistance. Kapag may nag-comment or personal message sa'yo, communicate with the client properly at itanong mo kung ano ang desired seating nila. Pagkatapos ay abangan mo ang announcement ng production kung kailan ang kanilang ticket selling. Then pumila ka ng mas maaga sa mismong araw na ito, like 6 hours bago mag-12 midnight, upang masiguro mong secured ang ticket ng iyong client. Ang kitaan dito ay depende sa rate na ibibigay mo sa client. Posible ka magpatong ng service charge na 500 pesos up to 1,000 pesos. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga diba, hindi napupulot ang pera. Cheating, sinyalis nga ba ng pagkakaroon ng sakit sa pag-iisip? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Merong kasabihan na once a cheater, always a cheater. At ayon daw sa pag-aaral, maituturing daw na sakit sa pag-iisip ang cheating. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Ayon sa SciPost na ang mga taong nag-cheat sa una nilang relationship ay 3 times more likely na ulitin ang panloloko sa jowa o next partner. Dagdag pa sa Journal of Sex and Marital Therapy na ang mga taong nag-cheat ay naghahanap ng mga kulang sa kanila, gaya ng pagmamahal, mababang self-esteem, sexual desire at marami pang iba. Ayon naman sa website na choosingtherapy.com na merong compulsive cheating disorder, ang mga taong nakaranas ng trauma, addiction o ang pagiging narcissist o masyadong in love sa sarili o sabihin na nating selfish na tao. At ito naman ang mga senyales na cheater ang boyfriend o girlfriend mo. Denial, secretive o malihim na tao, walang pakialam sa nararamdaman mo, pakikipag-flirt sa ibang tao at madalas na pagsira sa pangako at marami pang iba. Kaya naman kung sa iyong kutob, cheater ang jowa mo, walk away. Mas magandang mahalin mo na lang ang sarili mo kesa magmahal ng manloloko. Bato-bato sa langit ang tamaan. Narito ang step-by-step guide kung paano gamitin ang iyong cellphone bilang mouse or keyboard sa DIY Do-It-Yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do-It-Yourself. Kung nag-order ka ng mouse at may katagalan pa ang delivery time, gamitin mo muna ang iyong phone bilang alternatibo. Meron ka lamang ida-download online. Paano? Una, tumungo ka sa browser at i-search mo ang monect.com. I-download at i-install mo ito sa iyong computer. Ikalawa, i-download mo naman sa iyong phone ang Monect app. Available ito sa Play Store at sa App Store. Ikatlo, i-connect mo ang dalawang device via Wi-Fi o Bluetooth. Sa loob lamang ng ilang segundo, maaari mo nang makontrol ang iyong PC gamit ang iyong phone bilang temporary mouse at keyboard. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Nako,
Ikaw ba ay isang empleyado na wala nang ang lunch break? Kulang pa ang sweldo? Nako mga employer, bawal ito. Pwede kayong maireklamo sa DOLE. Alamin sa NBI, nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. No meal break na nga, kulang pa sa pasahod ng employer? Nako, bawal ito. Sabi nila, breakfast is the most important meal of the day. Pero kahit nag-almusal ka, di ba nakakagutom ka agad? Lalo na kung nag-commute ka, papasok sa opisina. Paano naman kung nagutom ka na sa kakatrabaho, ngunit hindi ka pinahintulutang mag-meal break ng boss mo? At ang malala, hindi pa tama ang oras na binabayaran sa'yo. Nako, alam mo bang labag sa batas yarn? Nakasaad sa Article 85 ng Philippine Labor Code na karapatan ng bawat empleyado na magkaroon ng 60-minute o 1 oras na meal break sa kabuong oras na ilalaan niya sa trabaho. Ngunit maaari itong paiksiin ng hanggang 20 minuto kung una, gumamit ng machine o kaunting pisikal na lakas lang ang gagamitin ng empleyado. Pangalawa, kung 16 na oras tumatakbo ang isang negosyo. Pangatlo naman, kung naka-duty sa kalagitnaan ng emergency. At panghuli, kung mayroong kailangang i-preserve na nabubulok na produkto. At marami pang iba. Ayon sa batas, kung mas mababa sa minimum na 20 minutes ang ibinigay na meal break, dapat isama ito sa oras na trinabaho. Kung tinanggal naman ang meal break, nararapat lamang na bayaran ito ng employer bilang overtime ng isang empleyado. Kaya huwag matigas ang mukha mo para di ka masabihan ng, nako, bawal ito. Season 49 ng PBA umarangkada na. Meralco pinataob ang Magnolia sa season opener match. Narito ang sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Opisyal nang 99-94. Makasaysayan din ang labang ito dahil inumpisa na rin ng liga ang pagpapatupad ng 4-point shot rule at ang kauna-unahang naka-score sa nasabing linya si Chris Banchero ng Meralco. Nanguna para sa Bolts si Allen Durham na nagtala ng double-double performance na binubuo ng 20 points at 16 rebounds habang si Banchero naman ay may 14 points kabilang na ang kanyang historic first 4-point shot na nagawa niya sa second quarter ng nasabing laban. Lamang man ang Bolts sa malaking Joshua Garcia hindi priority ang pagpapatayo ng Dream House at Martin Nievera may takot na nararamdaman para sa kanyang anak na special child. Narito ang iSpotted report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Joshua Garcia na hindi pa niya priority ngayon ang pagpapatayo ng kanyang dream house. Ayon sa aktor, okay pa naman siya sa townhouse nila at feeling niya raw ay magdodoble ang kanyang gastos kapag bumukod siya o magpatayo siya ng kanyang dream house. Kasama raw niya sa townhouse ang kanyang ate at mga pamangkin kung saan pinag-aaral niya rin daw ang mga ito pati ang kanyang ate, kaya mas mabuti raw na kasama siya ng mga ito. At least umano ay may kasama siyang pamilya dahil ang tatay niya raw ay nasa ibang pamilya na sa Batangas at ang mama naman daw niya ay nasa Batangas din kaya't malalayo ang mga ito sa kanya. Mas okay daw siya sa townhouse kasama ang kanyang kapatid at mga pamangkin at least umano ay may tao ang bahay. Napahalakak naman si Joshua na tanongin ito kung kayang-kaya na ba niya magpatayo ng kanyang dream house. Ayon sa aktor, medyo may pagkagastador din daw siya kaya lagi raw siyang binibigyan ng advice ang kanyang kaibigan na si Enchong T na isang business-minded na tao. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, inamin ni Martin Nievera na secured na siya sa kanyang career kahit na may mga naglalabas ang mga bagong singer na magagaling din talaga. Ayon kay Martin, wala na rin siya pinapangarap sa buhay kundi para sa kanyang anak na lamang daw, lalo na kay Santino na isang special child. Aminado si Martin na ang ikinababahala niya ngayon ay magiging kalagayan ng kanyang anak na si Santino. Mag-18 na raw ito sa darating na October at ilang taon na lang ay magiging 21 na. Lagi raw nilang napag-uusapan ang tungkol kay Santino at kung ano ang mangyayari kung wala na siya at wala na rin mga therapist na titingin dito at wala na rin special schools. Ang kalagayan umano ni Santino ang kanyang biggest challenge o ng kahit na sinong parent na mayroong special child. Nakakabahala lamang umano kung mawala na sila ng nanay ni Santino dahil hindi nila alam kung sino na ang mag-aalaga dito at kung ano ang gagawin nito sa buong buhay nito.
At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At bago tayo magtapos, meron tayong patama for today. Okay lang na pangit tayo sa kwento ng iba. Ang mas mahalaga, pangit yung nagkikwento. Bato-bato sa langit, ang tamaan, awit. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional, at manood ng live sa Aliw Channel 23. Mag-like at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIC TikTok at DWIC X account. Ako si Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.